Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, this is your channel. The forget like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat natin mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon si Kristo. Ito galing sa Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Din sa oras na ito, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo na ginagabayan at binigyan tayo ng pagkataon na malaman po natin ang kanyang mga salita upang magtayong matula ng parusa sa araw ng ating pag-alis sa libutan na ito ay makapasok tayo doon sa kanyang kaharian. Na lahat na ating mga viewers ngayon dito po sa YouTube channel, mga kapatid, para po na update po tayo sa bawat araw na mga panibagong video po na ating ginagawa tungkol po ng kaligtasan. Ay huwag kalimutan mag-like and share tayo mga kapatid at subscribe natin. Then i-post natin notification bell para update po tayo sa bawat araw ng mga palibagong video na ating ginagawa para po na magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya. Hindi po tayo mga kapatid maalinlan ng dyablo. Hindi po tayo mapintasan ng dyablo sa kanyang paraan din na nangaral din ang kanyang mga lingkod o kanyang mga alipin ng dyablo na tinatawag ng Panginoon Kristo na bulaan propeta at bulaan mga apostol, sinabi ni Apostol Pablo, at bulaan mga pastor. Ingat tayo, kaya dapat tayo makinig mga kapatid na mga aral ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos na ating pinapangaral at saka salisikin natin sa Biblia kung ang pinapangaral natin talaga ay nasa katotohanan. Kasi ang dyablo, hindi po mangaral ang kanya mga alipin ng katotohanan sapagkat dyablo po, espiritu ng dyablo po nasa kanila. So yung mga kapatid, sinabi ni Apostol Pablo is sa 1 Timothy in chapter 4 verse 1 up to 2 na darating ang panahon na ang mga tao ay tatalikod sa pananampalataya at susunod sila sa mga aral, aral ng demonyo. So yan mga kapatid, kaya dapat alam natin itong aral na sinusunod natin kung talaga ay aral ito ng Panginoon o baka aral ng demonyo. So pakinggan natin mga kapatid sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 up to 2. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Malinaw ang sinasabi ng banal na Espiritu na sa mga huling araw tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. So yung mga kapatid, na darating ng araw na ang iba tatalikod sa pananampalataya. Kasi may mga nagsasalita din talaga na matamis pakinggan at minsan po nahikayat po ang mga tao na walang alam talaga sa katotohanan. Pero kung alam natin ang katotohanan, hindi po tayo nila malinla, hindi tayo madaya kasi nasa sa atin ang katotohanan. Kaya nga ang katotohanan napapalaya po sa atin. Ayon po sa John 8 verse 32 na malalaman yung katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya po sa atin. So yun po mga kapatid. Now ito po darating ang panahon na ang mga tao ay tatalikod sa pananampalataya at susunod sila sa mga aral na espiritu ng demonyo. Malinaw ang sinasabi ng banal na Espiritu na sa mga huling araw tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ito mga espiritu po na ito nasa mga tao, pero espiritu ito ng demonyo at ang aral nila ay hindi talaga magkapareha sa aral ng Panginoon kasi ang dyablo talaga ay sinungaling at kabaliktaran po ang aral ng dyablo sa katotohanan. So kaya yun po ang nangyari sa panahon po na tinunusyadan si iba sa Henesis Kabanata 2 talata 17 na ang sabi ng Panginoon, kapag kumain kayo sa bunga ng kahoy na yan, ang pagkilala sa mabuti at masama, mamatay kayo. Now sinabi ng dyablo sa Genesis 3
in verse 4, hindi kayo mamatay. So ganoon ang Diablo, kabaliktaran talaga. So mag-ingat po tayo sapagkat kung kabaliktaran po ang aral ng Diablo, baka itong ating sinusunod, kabaliktaran po ito. Tulad ng bautismo na nagpapatawad ng kasalanan, pero ang ibang nangaral, wala po, hindi po sila naniwala na ang bautismo nagpapatawad ng kasalanan natin. So kaya nga, sinabi ng Biblia na ang bautismo nagpapatawad sa kanyang pangalan, napatawad sa ating mga kasalanan, pero may nagtuturo po na hindi po yan nila paniwalaan na ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo nagpapatawad. Ang kanila lang inasahan, kapag sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Tulad ng Diablo sumampalataya, pero bakit may impyerno po siya? No? Kasi ang sabi ng Biblia, ikaw ba sumampalataya, isa lang ang Diyos, tama ka. Kahit ang Diablo nga, no, nanampalataya isa lang ang Diyos. So ganun po, hindi sa panampalataya lang po tayo naligtas, manampalataya na may gawa. So ang Diablo po, hindi magawa niya ang katotohanan kung anong aral ng Diyos, kasi ang Diablo, siya ang ama ng mga sinungaling. Ayon po si John 8 in verse 44. So yan mga kapatid, ang Diablo talaga una pa lang mamatay tao, kasi hindi po tayo mamatay kung hindi po dahil sa Diablo. Na sinabi ng Diablo, hindi ka mamatay. So nalin lang po ang tinunsya ng Siba ng Diablo, at ngayon ganun naman ang kanyang ginagawa. Kung sa unang panahon, ang bunga ng kahoy na yan na pinagbawal ng Panginoon para hindi mamatay ang tao, yan din ginagamit ng Diablo para mamatay po tayo. Ngayon naman ang Biblia, alam naman natin nakasulat dito ang salita ng Diyos para magkaroon ng buhay naman lang tayo. Ito din ang Biblia, ginagamit ng Diablo para mapahamak tayo sa araw ng paghukom. So ganun ang Diablo. At ang mga tao na ito, walang konsensya. Nangaral po sila, walang konsensya. Verse 2. Ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ito ang mga tao na ito, mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Kasi ang Diablo talaga, kaya sinabi niya hindi ka mamatay, sapagkat alam ng Diablo pag kumain ng tao, mamatay talaga. So walang konsensya, kaya sinabi ng Panginoon ng Diablo, mamatay tao noon pa lang, no? Sa simula pa lang ang Diablo, mamamatay tao. 8:44 dito po sa John. Pakinggan natin ha, ito po ang sinabi ng Biblia dito sa John 8:44. Pakinggan natin, ang sabi ng Panginoon, ang ama ninyo ang Diablo, sapagkat pasimula pa lang mamatay tao. Ang Diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula. So maliwanag po ha, siya mamatay tao mula pa ng pasimula, kasi napakaganda ng plano ng Diyos sa tao na hindi sana mamatay. Dahil po sa Diablo, namatay tayo. Kaya ang sabi ng Panginoon, siya mamatay tao mula pa ng pasimula. Ang ama ninyo ang Diablo. At ano ang gusto ng Diablo, ginagawa daw nila. Kasi kung anong layo ng Diablo, hindi pwede na ang mga aral ng Diablo magtuturo ng katotohanan. Kasi kapahamakan po ang nais ng Diablo sa tao. Ang Diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula, at ayaw niya ng katotohanan, dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling, dahil sinungaling siya, at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. So kapag ang tao pala nagsinungaling, galing si Diablo po yan, no? So siya ang ama ng kasinungalingan. Nagmula sa kanya ang mga sinungaling na mga pamumuhay. So kaya ang Diablo talaga, naggawa din siya ng bulaang propeta, kasi ang espiritu ng Diablo ay ito ay binigay po sa bulaang propeta. Ngayon ang bulaang propeta, ito po ay pinagpili ng Panginoon sa atin, mag-ingat tayo sa bulaang propeta. So sana po mga kapatid, huwag po tayo maligaw sa ganito po na pamumuhay natin, sapagkat sinabi sa City 15 dito sa Mateo, ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa bulaang propeta. Ito mga kapatid, sinabi ng Panginoon, City 15 dito po sa Mateo. Pakinggan natin. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa, pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Ayan po, mag-ingat tayo sa bulaang propeta, kasi ito sinabi sa mga apostol at sa atin ngayon, hanggang ngayon nandito pa rin itong bulaang propeta, sapagkat ang espiritu ng Diablo nasa bulaang propeta po, no? Ay po sa banal na aklat na itong bulaang propeta ay papunta sa impyerno, kasi ang bulaang propeta, ang espiritu nito galing sa Diablo. Pakinggan na natin ito mga kapatid dito sa Pahayag 16:15, 13:14, no? Dito sa Pahayag in chapter 16 in verse 13 up to 14. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Pakinggan natin. Nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, ng halimaw,
at ng huwad at sinungaling na propeta, ang tatlong masasamang espiritu na parang mga palaka. Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa pakikipaglaban sa Diyos pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So nang-ipon pala ang dyablo ngayon para isalang ang tao sa pakipagdigma ng kordero sa darating na panahon. Kapag alisin na po ng Panginoon ang lahat ng tao sa libutan, makipagdigma ito mga kampo ni Satanas na parang buhangin ng dagat, no? So nag-ipon lang ang dyablo ngayon ng mga tao para isabak sa labanan ng ating Panginoon Kristo. So alam naman natin na makapangyarihan po ang Diyos Ama, ating Panginoon Kristo. Makapangyarihan po, wala pong ibang makapangyarihan kundi ang Diyos lamang. Kaya wag tayo magpalipin ng kampo ng dyablo tayo, kasi ang dyablo itatapon sa impyerno yan. At doon sa impyerno ay talagang magpakailanman walang kapahingaan ang matapon doon, mga kapatid. Walang kapahingaan. So maliwanag po na ang espiritu ng bulang propeta ay sa dyablo po yan. Huwag natin talaga, mga kapatid, sayangin ang pagkataon. Sana po wag kayo mawala sa mga video natin na ating ginagawa sa bawat aralobin ng Diyos, magkapag-create tayo ng video. At paano, mga kapatid, ay matutunan natin ng tamang aral. Kasi ang dyablo talaga naglagay ng kanyang espiritu sa bulang propeta para po na dayain tayo. Ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa bulang propeta sapagkat sila nakadamit ng tupa, pero sa puso nila lobo naman nila. Nakadamit ng tupa. So ano ang pandamit ng dyablo, pang takip? Ito po ang Biblia. Akala natin kapag nakadala ng Biblia at saka sunod ng sunod tayo kaagad. Huwag, kasi kailangan natin subukin ang espiritu kung kay Kristo yan o sa Antikristo. Pakinggan natin, mga kapatid, sa 1 John. Ito po ang Antikristo na sinasabi ni Apostol Juan na mag-ingat tayo dito, mga kapatid, kasi delikado po. Ito po, mga kapatid, ang sinabi sa 1 John chapter 4 verse 1 up to 2. Pakinggan natin na kailangan subukin natin na espiritu kung ito ay sa Panginoon o sa bulaang propeta, itong Antikristo na nandito sa sanlibutan. Pakinggan natin. Minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila'y mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. O, diba? Ito po, mga kapatid, na napakahalaga na malaman natin para wag tayong kumpiyansa, kasi sa ating panahon ngayon talaga, minsan po umaasa lang tayo sa pastor, umaasa tayo sa pari, umaasa tayo sa tagapagturo, pero dapat makinig at saliksikin natin kung galing ba talaga sa Diyos ang aral nila. Kasi ang dyablo, yun talaga, Biblia ang pantakip ng dyablo. Kung dati po ang kahoy na yan ang naging paraan po na mamatay ang tao, na pinagbawal ng Panginoon ang bunga ng kahoy na yan, patay talaga tayo. At kaya ang dyablo ngayon, kung ang Biblia po nakasulat dito ang paggamit ng buhay na walanggang, yung Biblia din ginagamit ng dyablo sa mga bulaang propeta, kasi kahit bulaang propeta sila, hindi po sila pinagagawa ng iba na Biblia. So kaya ang pantakip ng dyablo, ito po ang, mga kapatid, Biblia na salita ng Diyos, para po ligawin tayo ng aral kung natin alam ang katotohanan. Kaya ang dyablo ay nagtuturo po ng kasinungalingan, sapagkat siyang ama ng lahat ng mga sinungaling. So kaya kung itong bulang propeta ay nagtuturo ngayon sa mga tao para po isabak sa labanan ang mga tao, mga kapatid, napakadami po ng nadaya ng dyablo. Napakadami po, mga kapatid, sa Pahayag chapter 20 verse 10 na papunta na po ang dyablo sa impyerno. So sa labanan po ito sa chapter 20 verse 8 up to 9 na napakarami po na nadaya ng dyablo, parang buhangin ng dagat. So kawawa naman. Kaya nga, kailangan tayo magmasid, kailangan natin, mga kapatid, na makinig ng aral ng Diyos para hindi po tayo may ligaw ng tagapagturo ng dyablo, itong bulaang propeta. At may bulaan pa mga apostol. Ituloy mo natin sa verse 2. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. So madali lang pala makilala, mga kapatid, kung ang aral nila ay naniwala sila na si Jesucristo naging tao. So ibig sabihin pala, si Jesucristo noon pa lang, Jesucristo na po yan, naging tao lang. So napakalalim po ng hiwaga ng Diyos. Mahirap intindihin kung wala sa atin pangunawa ng Diyos, na ang sinabi ng Biblia talaga na kung sila po ay nangaral na si Jesucristo naging tao, ay galing po sa Diyos. Sila ay sugo ng Diyos. Now ngayon sa aral, sa ating panahon ngayon, mga kapatid,
Hindi lang magkaparehang aral natin. Sa ating pag-aaral ng Biblia, alam natin si Kristo naging tao. Naging tao ha. Ibig sabihin, hindi po siya normal na naging tao lang. Naging tao lang si Kristo. So noon pa lang pala na sa langit na si Kristo naging tao lang. Pero noon pa, si Kristo na talaga yon, mga kapatid. Yan talaga ang dapat natin malaman. Noon pa lang, si Kristo na po yan. Tandaan po natin. Hindi po na dahil na naging tao siya, iba ang pangalan niya noon pa lang. Hindi po. Noon pa lang, naging tao lang si Kristo. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi pa siya naparito sa limutan, yung pangalan niya na Hesus Kristo, yun na talaga. So kaya, dapat mag-ingat tayo. Kasi sa mga aral, mga kapatid, natin na naliligaw. Sa aral po tayo naliligaw, mga kapatid, kaya ingat tayo. Huwag natin hayaan na sa aral po nila, ligaw na pala tayo. Kasi ang diablo talaga, nag-create po ng bulaang propeta at may bulaang panapostol. Pakinggan natin, mga kapatid, dito sa 2 Corinthians, hallelujah, chapter 11 and verse 13. Ito, mga kapatid, sinabi po ni Apostol Pablo, mga bulaan apostol. At sino po sila? Ito po nangaral ng ibang Hesus. Bulaan apostol ito nangaral ng ibang Hesus. Pagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manlilinlang at nagpapanggap lang na mga apostol ni Kristo. So ano pong aral nila? Itong mga bulaan apostol. Ito pong aral nila, ibang Hesus po. Hesus pa rin, pero hindi po Hesus na pinapangaral ng mga apostoles. Pakinggan natin si verse 4. Ito po ang tinutukoy ni Apostol Pablo, bulaan apostol. Hesus pa rin pinapangaral, pero ingat tayo. Anong kaiba ng Hesus na pinangaral ng apostoles at ng Hesus pinapangaral po nila? Sapagkat madali kayong napapaniwala ng kahit sinong dumarating diyan na nangangaral ng ibang Hesus kaysa sa aming ipinangaral sa inyo. At tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng espiritu at ang kanilang sinasabing magandang balita na iba kaysa sa inyong tinanggap sa amin. Ayan po So ito po tinawag si Pablo ng mga bulaan apostol. Nangaral ng Hesus, pero iba pa sa pagpaliwanag ng mga apostol na Hesus. Kasi may nangaral niya na Hesus na anak lang. Pag sinabing anak lang, wala nang kasunod yan. Pag sinabing tao lang, wala nang kasunod. Wala na pong kasunod yan. Kasi ang totoo talaga, naging tao. Hindi sinabi tao lang. Kapag dagdagan natin ng lang, so dagdag na po yan. So sa Biblia, binabalaan ko sa Pahig chapter 22, in verse 18 to 19, binabalaan ko ang lahat nagbasa ng aklat ng propesya na ito na ang sino magdagdag na nakasulat ito, dagdagan ang salot. So, hindi pwede magkuha, mag-alis ng nakasulat ito, alisin ang kanyang bagay sa langit. So, napakadelikado po. Ngayon, anong kaiba na sinabi ni Apostol Juan, si Kristo naging tao? Pero sa kanilang pag-revise ng Biblia, tao lang. So, bakit may lang na? Ang sinabi naging tao. Pero kung sabihin natin tao lang, question mark na po yan. No? Ibig sabihin, mga kapatid, delikado po ang mga dyan aral. Ito po ang tinutukoy ni Apostol Pablo, bulaan ng mga apostol. So wag natin sayangin na sa bulaan apostol tayo maniwala dito sa mga apostoles kung paano pinapangaral si Jesus. Ganito po. Kasi ang sabi ng Apostol Pablo, ibang Hesus. Now, tingnan natin ang aral ng apostoles, ano ang Hesus na pinapangaral nila. Punta natin sa Acts chapter 9, kung gawa kabanata 9 talata 2 po. Ganito po ang sinabi sa Pablo na siya puspos ng Espiritu Santo. Ganito pong aral ng Apostol Pablo. Pakinggan natin. Sa gawa kabanata 9 talata 2 po. Punta siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niyang si Jesus ang anak ng Diyos. Ayan po Tandaan po natin na si Jesus ang anak ng Diyos. So, mayroon naman nangaral niyan si Jesus anak ng Diyos, pero hindi naniwala sila na si Jesus ang Diyos Ama. So ganito po ang Apostol Pablo at tandaan po natin, si Apostol Pablo nagsasabi, si Jesus anak ng Diyos. So ngayon, mga kapatid, mayroon manis talaga na hindi naniwala si Jesus anak ng Diyos. Ang naniwala si Jesus ama lang, hindi anak. So yun po ang aral po na may kaibahan sa mga apostoles. Mag-ingat po tayo. Sapagkat tinutukoy ni Apostol Pablo diyan mga bulaan apostol. Ibig sabihin, nagamit ng Biblia ng sulat ng mga apostol, pero ang aral nila iba sa mga apostol. Tama ang sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 4, nagtaka ako, kaya dali ninyo maniwala ng nangaral ng ibang Hesus. Itong Hesus na pinapangaral ni Apostol Pablo, pakinggan natin. Punta tayo sa Roma, kabanata 9 talata 5. Ito din sinabi niya, mga kapatid, tungkol po sa atin, Panginoon Kristo. Kabanata 9 talata 5. Yan ito, mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang aral. Ang kanilang mga ninuno'y mga pinili ng Diyos,
at nagmula sa kanilang lahi si Kristo nang siya'y maging tao. Ayan po. Nang si Kristo siya'y naging tao. At pinatunayan niya, siya din ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na dapat purihin magpakailanman. Si Kristo, naging tao ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tama po. Si isa lang po ang Diyos, ang Ama, pero naging tao siya. At siya po anak ng Diyos. Pero tandaan po natin, bakit sinabi na ang Diyos makapangyarihan sa lahat? Kasi yung pangalan dala ng anak, hindi kanyang pangalan po yan. Pangalan po ng Ama yon. So, dala lang po ng anak ang karangalan ng Ama na sa langit, na naging tao siya, dinala niya ang pangalan ng Ama, at ang salita niya ay galing sa Ama. So, yun po ang ibig sabihin na I and my Father are one. Bakit? Naparito siya para makilala ang Ama kung sino siya. At saka, ang salita na kanyang pinapangaral galing po sa ating Diyos Ama. Napakinggan natin na, mga kapatid, na sa Apostol talaga, si Kristo naging tao at Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, wala na pong ibang Diyos na ating nakilala si Kristo, pero anak siya ng Diyos, ang isilang kay Maria, hindi po talagang Ama. Pangalan lang po ang dala ng anak, pero ang isilang kay Maria, anak lang po yan, hindi ang Ama. Ang Ama nasa langit, ang anak nasa lupa, siya isinilang, at ang pangalan na yan ay bigay po ng anghel kay Jose sa Mateo, Kabanata 1, talata 21, na ang sabi ng anghel kay Jose, Jose, na kaliwat ni David, huwag kang magdalawang isip pagkasalan si Maria, dahil yung bata na sa kanya sinupunan galing sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, sugo talaga ng Ama yon. Galing Espiritu Santo na ang Diyos. Sugo lang po siya ng Ama para maging tao. Tama si Apostol Juan, si Kristo naging tao. Pero bakit? Sa langit pa lang ang pangalan na yan, yan na po ang pangalan na nasa langit, Hesus Kristo. Kaya po, dinala po ng anak yan para makilala natin ang iisang Diyos, tunay na Diyos, as Hesus Kristo ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So maliwanag po ang Biblia. Hindi po tayo nangaral na wala pong basihan sa Biblia. Napakinggan natin na parito ang anak para makilala natin ang tunay na Diyos. 1 John chapter 5 verse 20. Ganito po ang sinabi ni Apostol Juan. 5:20 po dito mga kapatid sa 1 John. Ganito po sinabi na paritong anak ng Diyos. Pakinggan natin. Alam din nating ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. So, alam din natin na ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. So, naparito pa lang anak para makilala natin ang tunay na Diyos. Pero ang sinilang kay Maria, hindi po talaga siya ang Diyos Ama. Siya po ay anak at nagdala ng karangalan ng Ama sapagkat ang pangalan dala-dala niya hindi sa kanyang sarili, kundi pangalan po ng Ama yan. Tuloy natin. Tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Tayo nga nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. So, nakilala natin ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng anak. So, hindi sinasabi sa pamamagitan ng Ama. So, maliwanag po. Nakilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Hindi sinabi na yung anak naging Ama. Hindi po. Nakilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Hindi pwede mga kapatid natin salungatin at i-revise natin Biblia na mahirap unawain. Maliwanag po na parito ang anak ng Diyos upang makilala ang tunay na Diyos at nasa Kanya ang karangalan ng Diyos. Mga kapatid, sa Colossus chapter 2 verse 9 na Pilipos, mabasa din natin yan sa 2:9 na yun po, maliwanag ang Biblia na nasa kay Kristo po mga kapatid ang sabihin natin karangalan ng Diyos. Siya ang larawan ng Diyos, mga kapatid na hindi makita. So, sa Kanya pula, pangalan na sa Kanya ang salita galing po sa Ama, kaya hindi pwede sabihin niya na, mga kapatid, sa Kanya lahat. Hindi sabi niya, ako Ama isa lang. Bakit po? Alam niya ang pangalan dala niya sa Ama po yan. At alam niya ang salita na Kanya sinasabi galing sa Ama din. Yung po ibig sabihin, na huwag natin lukuhin ang sanlibutan na kung mangaral man tayo, na dapat sa katotohanan. So ganito po ang sinabi Biblia na nasa tunay tayo na Diyos sa pamamagitan ng anak. Alam din nating ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So, si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pero hindi yung anak.
hindi yung anak. Kasi nagdala lang po, naparito lang anak nga para bigyan ng pangunawa tayo, para makilala natin tunay na Diyos, at tayo na sa tunay na Diyos sa magitan ng anak. So, dahil po sa anak, nakilala natin ang tunay na Diyos. Kaya nga sinabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 2:23 na kung sino ang nakatanggap ng anak na sa kanyang ama. Bakit po? Yung pangalan na yan ay galing po sa ama, hindi sa kanyang sarili. Pakinggan na lang natin ito mga kapatid sa John chapter 5:43. Ito po, ang sinabi ng Panginoon, 5:43, dito po sa John. Pakinggan natin, maliwanag po dito mga kapatid ang sinabi ng Panginoon Kristo. Naparito ako sa pangalan ng aking ama, ngunit ayaw ninyo akong tanggapin. Pero kung may dumating sa sarili niyang pangalan ay tinatanggap ninyo siya. Paano kayo sasampalataya sa akin? So, maliwanag po naparito ako sa pangalan ng aking ama. Ngunit, ayaw ninyo akong tanggapin. Pero, kung may dumating sa sarili niyang pangalan, ay tinatanggap ninyo siya. Di ba? Inangkin ba niya kanyang pangalan? Hindi po. Naparito siya sa pangalan ng ama para makilala talaga natin ng ama kung sino siya, para mapuri natin ng ama sa magitan po ng anak. Kaya pag pinupuri ang anak, ang ama na pong pinupuri natin. So maliwanag po, naparito siya para makilala ang ama, at ito sabi niya, ako'y naparito sa pangalan ng aking ama. Kaya binigyan natin ng pangunawa at nakilala natin, hindi tulad ng iba na si Kristo tao lang, si Kristo anak lang. Pag sabihin natin na ating Diyos Ama, na lumikha lahat ng bagay, ayaw na maniwala. Napakinggan na natin si Apostol Pablo, balikan natin ang unang Korinto 8:6. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay at nabubuhay tayo para sa Kanya. At may iisang Panginoon lamang, si Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. Ang sinitundo ko rito, yung silang kay Maria, hindi po ang Diyos Ama, si Jesucristo. Kaya nga, maliwanag ang Biblia, na sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking ama, ngunit hindi ako tinatanggap. At kung may paparito sa kanyang sariling pangalan, tinatanggap ninyo. So maliwanag dito, na ang lumikha lahat ng bagay at nabuhay tayo isang ama, isang Diyos isang Diyos, isang ama. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay at nabubuhay tayo para sa Kanya. At may iisang Panginoon lamang, si Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. Diba? Si lumikha lahat ng bagay, si Jesucristo. Yung anak ba? Hindi po. Yung ama nang lumikha, kasi nang likha ng Panginoon ang lahat ng bagay ng Diyos Ama, nandiyan po yung anak sa kanyang tabi. Nasa harapan niya ang anak, mga kapatid, nalikha ang lahat ng bagay. Siya po ang arkitekto na kung siya ang nag-witness kung anong ginawa ng ama. Pero hindi po siya gumagawa, ang anak. Ang ama po ang gumagawa. So bago pa ginawa ang lahat ng bagay, ang anak ang kasama ng ama. Kasi ang anak mo na ang ginawa bago ang lahat ng bagay para sa anak. So yan mga kapatid, ibig sabihin. Kaya sinabi ng Panginoon Kristo dito sa John in chapter 12, 49, 50, ganito mga kapatid, para maunawaan natin na wala siyang sinasabi sa sarili niyang kagustuhan, kundi kung anong sinasabi ng ama, yun lang po ang sinasabi niya. Pakinggan natin 12:49-50 dito po sa Juan. Sapagkat ang mga aral ko'y hindi galing sa sarili ko lang, kundi galing sa amang nagsugo sa akin. Siya ang nag-uutos kung ano ang sasabihin ko. At alam ko na ang mga utos niya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ano ang ipinasasabi ng Ama, iyon lang ang sinasabi ko. Diba? So, tama lang sinabi niya, sabi niya, I and my Father are one. So, ako ama isa lang. Bakit? Alam niya yung salita sinasabi niya sa ama yon. Alam niya ang pangalan ng nadala niya sa ama yon. Kaya hindi masabi niya na iba siya. No? Dinala kasi niya ang pangalan, kaya ang sabi niya, ako ama isa lang. Bakit? Alam niya, ang pangalan daladala niya sa ama po yan. Kaya sinabi sa 1 John in chapter 2:23, yan ito po ang sinabi po ni Apostol Juan. Pakinggan natin, 22:23 dito po sa unang Juan. Pakinggan natin ang sinabi po ng Biblia. Sino ba ang sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo. Sino ba ang sinungaling? Ang nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo. So kasi silang si Maria at siya nagdala po
mapagkati ng pangalan ng Ama na tinatawag Hesus Kristo, hindi siya ang Kristo. Ibig sabihin, anak ng Diyos. Kasi ang Kristo, anak ng Diyos. So, ang isilang kay Maria, anak po ng Diyos yan, hindi ang Ama. Ngayon, nakilala ang Ama dahil po sa anak, sa pangalan dala-dala niya. So, maliwanag po mga kapatid. Siya ang Antikristo. Ayaw niyang kilalanin ang Ama at ang Anak. Ayan. Ang Antikristo, ayaw kilalanin ang Ama at anak. Ngayon, marami po nangaral na ang Ama lang kinikilala daw nilang Ama. Pero ang anak kinikilala, sino itong anak? Ayan po. So, ito po mga Antikristo. Kapag isang words lang po ng aral natin, dagdag bawas, pananagutan na po natin yan. No? Maliwanag po ang sabi ng Apostol Juan sa pahig 22, 18-19, binabalaan ko ang nagbabasa sa aklat ng propesya na ito. Kung sino magdagdag dito, dagdagan ang salot, at ang mag-alis dito, alisin ang bahagi niya sa langit. So wala tayong magawa kung aaral natin dagdag bawas. Kaya hindi pwede mga kapatid. Kaya nga ang sabi nito, ayaw nilang kilalanin ng Ama at ang anak. Pero ngayon, iisa lang po ang pinagsikapang kilalanin. Ang Ama lang talaga na Diyos. Si Kristo lang ang Diyos Ama. Pero ang anak, tinatakwil. Hindi pwede. Kung sino po ang anak talaga, ito po ang Kristo. Si Kristo, siya ang Kristo. Ito ang anak ng Diyos. So, kaya ganun si Apostol Pablo sa Gawa, Kabanata 9:2, si Kristo anak ng Diyos. Kasi hindi pwede magsalot ang espiritu ng mga apostol. Isang espiritu lang po yan ng Diyos na binigay po sa mga apostol para hindi magkasalungat sila. Hindi pwede mag-away sila. So, kaya hindi pwede mga kapatid. Kaya kung ibang espiritu ng ating kasalubong sa ating, sabihin natin, pangaral, talagang against po sila sa aral ng katotohanan sapagkat hindi po sila ay sugo ng Diyos. Maliwanag po dito, 23. Ang taong hindi kumikilala sa anak, hindi sumasa kanya ang Ama. Okay. Ang tao hindi kumilala sa anak, hindi sumasa kanyang Ama. Okay nga natin. Ngunit ang taong kumikilala sa anak, sumasa kanya ang Ama. Kilala mo ang anak na siya, mga kapatid, si Kristo. Kaya, pag kilala mo si Kristo kung sino siya, kilala mo ang Ama sapagkat nasa kanya po. Dala-dala niya ang pangalan ng Ama nang siya naging tao sa sanlibutan. Pero anak lang talaga ng sinugo at nang ginawa ang langit at ang lahat ng bagay nasa harapan siya ng Ama. Pakinggan natin sa Proverbs 8:22-30. Ganito mga kapatid ang sinabi po sa Makawikaan chapter 8:22-30. Pakinggan natin. Noong una pa, nilikha na ako ng Panginoon bago niya likhain ang lahat. Na bago likhain ang lahat, linikha na siya una ng Panginoon. Sino po ito? Ito po ang anak na sinapupunan ng Ama. Tuloy, 23. Nilikha na niya ako noong una pa man. Naroon na ako nang wala pa ang mundo. Naroon na ako, wala pa ang mundo. Sinong likha sa kanya? Unang likha ang anak. At ginawa ang lahat ng bagay para sa anak. Ayon po sa Hebreo chapter 1 and verse 2 up to 3. Ginawa niya ang lahat ng bagay para sa anak. So, bago ginawa ang lahat ng bagay, una ang anak. Ito po ang linikha. Tuloy natin sa 24. Ang mga dagat, mga bukal, mga bundok, mga burol, mga bukid, at kahit pa ang mga alikabok. Naroon na ako nang likhain niya ang langit. So, naroon na ako nang likhain niya ang langit. Sino sabihin mo, baka propeta yan, pastor, baka mga apostol yan, baka mga propeta, baka si Abraham yan, baka si Adan po yan. Mga kapatid, si Adan, dito po ginawa sa lupa. Ang anak, kasama ng Ama, hindi pa ginawa ng bagay, nandito po ito. Bago ginawa si Adan, bagay anuman, nandito na po ito, ang anak ng Diyos. Anak ba ito? Sinupunan? Tuloy muna natin sa 25. Maging nang likhain niya ang tagpuan ng langit at ng lupa. Naroon din ako nang likhain niya ang mga ulap, nang palabasin niya ang tubig sa mga bukal mula sa kailaliman, nang ilagay niya ang hangganan ng mga dagat upang hindi ito umapaw, at nang ilagay niya ang mga pundasyon ng mundo. 28. Katulad ko'y arkitekto na nasa tabi ng Panginoon. Ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw, at lagi naman akong masaya sa piling niya. Natutuwa ako sa mundong nilikha niya at sa mga taong inilagay niya dito. Kaya ngayon mga anak,
Pakinggan ninyo ako. Mapalad ang mga sumusunod sa pamamaraan ko. Okay. Malanag po ha. Siya pastor, baka si Adan yan. Tanda po natin, bago ginawa si Adan, nandito na po ang langit at lupa. Bago ginawa si Adan. Dito, wala pang langit, wala pang lupa, siya na po ang unang ginawa. At para sa arkitekto, ang sabi niya, nasa harapan niya ako. Na ginawa niya ang langit at ang lupa, dagat, anuman alabok, alabok, mga alakabok, itong mga alikabok. Nandyan na po siya. Ngayon, punta tayo sa Juan, Kabanata 1, talata 18. Pakinggan natin ha, ito po sinabi ni Panginoon Kristo na siya po talaga ay sinilang na po 1:18 dito po sa Juan. Pakinggan natin. Hallelujah. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak. Okay. Wala pa nakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala niya sa atin ng kanyang bugtong anak. Na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Ayan. Diyos din nga at kapiling ng Ama. Kaya ang sabi niya, bago ginawa ang langit at lupa, kapiling niya ako. So, sinong kapiling? Ang anak. Ulitin natin mga kapatid sa John 1 verse 18. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak, na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Ayan po. Hindi po si Adan ang tinutukoy dito, sapagkat bago ginawa si Adan, tapos na ang lahat ng bagay bago si Adan ginawa. Si Adan kasi mga kapatid, bago ginawa na si Adan, andito na po ang langit at lupa. Kaya nga, sa alabok siya kumukuha. Kaya Adan, no? Na pinurman ng Panginoon na si Adan sa alabok. So meaning to say, bago si Adan nagawa, nandito na ang alabok at ang langit at ang lupa. Pero dito, ang sinabi sa Proverbs chapter 8, 20-30, na siya ang pinakaunang ginawa, wala pa ang langit at lupa at alabok. Na kung ginawa si Adan sa alabok, meaning to say, hindi si Adan at tinutukoy dito. Ito, ang anak ng Diyos na sinasabi ni Apostol Juan na sa piling ng Ama. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak, na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Diyos din nga ang kapiling. Sapagat kung Diyos ang anak, Ama, di Diyos din ang anak. Pero ang makapangyarihan na Diyos, ang ating Diyos Ama, walang iba, ang ating Panginoon Kristo. So kung Diyos ang Ama, sabihin mo na baboy ang anak, sabihin mo na aso ang ina, kambing ang anak, hindi din. Kung ang kambing ng anak, kambing ang tawag din. Na kung Diyos ang Ama, Diyos din ang anak. No? Ganito po ang sinabi sa Hebreo chapter 1 verse 2 up to 3. Pakinggan natin. Maliwanag po dito ang sabi ni Apostol Pablo sa 1:1 hanggang po sa 3 dito po sa Hebreo. Kung una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Kung ano ang Diyos, ganoon din siya. Kung Espiritu ang Diyos, Espiritu ang anak. Bakit? Siya po ay sinapupunan ni Maria na maging tao para makilala ang ating Diyos Ama. Ay mag-ingat tayo sa mga bulaan, mga propeta. Tuloy. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo, sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Matapos na linisin tayong kasalanan, upo na po sa kanan ng Diyos na sa langit. Sabi na ng anak, yun ang Ama. Hindi talaga mga kapatid yan maunawaan natin ganyang aral. Na ang Ama, ang anak naging Ama. Hindi po, anak talaga siya. Pero nakilala ang Ama dahil po sa anak. At pinakilala ang anak sa magitan ng Ama. No? So, mga kapatid, napakalalim po ng hiwaga ng Diyos na mahirap intindihin ng sanlibutan. Subalit sa ating pagkalooban ng Diyos na Espiritu, ay malalaman natin ang katotohanan. At ingat tayo sa bulaan propeta, bulaan apostol, at bulaan pastor. May bulaan pastor? Mayroon po. Pakinggan natin. Balik tayo sa 2 Corinthians 11 verse 15.
14 to 15 para maunawaan natin ang sinabi ng Apostol Pablo dito po sa 2 Corinthians 14 to 15. Ito ang sinabi ng banal na aklat. Hindi naman iyan nakapagtataka. Dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Maging Satanas nagkukunwari na anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. So bakit? Kasi ang sabi ng Panginoong Espiritu sa Mateo 7:15, mag-ingat kayo sa bulang propeta na lumapit sa inyo para nakadamit ng tupa. Ibig sabihin, ginagamit po ang katangian ng ating Panginoong Espiritu. Nakadamit ng tupa. Ibig sabihin, akala natin itong salita ng Diyos na sa Biblia na talaga sugo sila ng Diyos. Pero bula ang propeta kasi ang sabi ng sulat ni Apostol Mateo, sabi ng Kristo, mag-ingat kayo sa bulang propeta, mag-ingat kayo sa propeta parang nakadamit ng tupa pero lubo sila na maninila. So ibig sabihin, hindi po kaligtasan ang pinapangarap nila. Nagdamit na ng parang tupa. Ibig sabihin, dala-dala po lang nila ang magandang balita. Sa Apostol Pablo, tinatanggap niya ibang magandang balita. So magandang balita pa rin, pero huwag mo hayaan, mga kapatid, akala magandang balita, yung pala kapamakan ating kantungan. 15. Kaya hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga alagad ay magkunwari ding mga alagad ng katuwiran. Pero darating ang araw na parurusahan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. So yan mga kapatid, maliwanag po na huwag tayong basta-basta tanggap, ito Biblia ang dala talaga niya, talaga ano to. Sigurado talaga ito kasi Biblia ang dala. Huwag tayong kumpiyansa, baka lobo naman nila po yan. No? Kasi nagtakip lang po sila ng sarili ng Biblia. Kasi walang ibang pantakip ng Manilin Biblia talaga. Kasi kung walang Biblia, hindi ka maniwala. Paano mahikayat kanila walang Biblia? Hindi ka mahikayat talaga. Ito ang pantakip ng Diablo ng bulaan propeta, bulaan apostol, bulaan mga pastor. Biblia din. Ingat tayo. Di ba marami mga mayaman na pastor ngayon? May eroplano, may helicopter, may malaking eskwelahan, mayroon pong sinabi natin na ito talagang iba-ibang mga kanyang mga ari-arian. Ang pastor ba ganyan? Apostolis nga, ang sabi ni Apostol Pablo, makadamit lang at saka makakain, tama na po yan. Bakit napakaraming ari-arian at saka pastor lang po siya? Ibig sabihin, manganako po ng pastor yan. Bakit? Ang pira ng Panginoon para po sa mga kanya mga pinili, kung mga hinirang mga manampalataya. Hindi mga kapatid, ginagamit sa school, sa aeroplano, sa helicopter, anong pa ba nasa kanya? Yan po ang tinatawag mga bulaan, mga propeta, bulaan, mga apostol, bulaan, mga pastor, na ito isang espiritu lang po na binigay po ng Diablo sa kanyang mga alipin sa sanlibutan na ito. Ingat po tayo. Hindi lahat na binasag ang pastor maniwala tayo, no. Huwag tayo maniwala. Dapat natin salisikin ng espiritu ang salita ng Diyos kung talagang nagtuturo ng katotohanan sapagkat ligaw tayo. Kung hindi natin alam ang katotohanan, baka niwala tayo bakit sa mga pati panahon ng Panginoon Kristo, mayroon mga nagsilitawan talaga ng mga tagapagturo na salungat po. Salungat po. Ito talaga ay tagapagturo ng kautusan pero salungat pa sa aral ng Diyos. Na ito po talaga ay tinutuligsa ng Panginoon Kristo at yung pong dahilan na naghanap sila ng paraan para mapatay nila ang Panginoon Kristo sapagkat ang aral nila may kaibahan po sa pangaral ng Panginoon Kristo mga kapatid. Yun po ang kalagayan. Kaya ingat tayo. Huwag tayong kumpiyansa mga kapatid. Tanda po natin. Ngunit ni Pauli ang lahat. Marami pa tayong panahon, loobin ng Diyos, bawat araw. Kung mayroon tayong panahon, makinig tayo ng aral ng Diyos. So huwag kalimutan, mag-like and share lang po tayo. Subscribe natin ito ating mga video. At huwag kalimutan mag-post tayo ng notification bell at saka bill on natin. At paano sa bawat araw may bagong video tayo ay makarating sa inyo din ang magandang balita ng Diyos. So, sinabi ko na nga, mag-ingat tayo sa ating key verse sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 up to 2 na darating ang panahon na tatalikod ang mga taos panampalataya at susunod sila ng aral ng demonyo. Ito mga tao walang konsensya, mga kapatid, na mga tao po na mga sinungaling, walang konsensya. Ito po ang espiritu ng Diablo na sa kanila, pero Biblia pa rin ginagamit. Kaya takban, ito po ang pantakip ng Diablo, ang Biblia, para mananaig po siya sa limutan na ito, tulad ng kahoy na yan, na pinagbilinan ng Panginoon si Adan si Eva wag kakain. Yan din ginagamit ng Diablo, ang dahilan na matay tayo ngayon. Kaya magbaingmat. Mateo 10:16, yung sabi ng Panginoon, maging marunong kayo tulad ng ahas, ngunit maging malumo kayo
magpakumbaba kayo tulad ng kalapati. Ibig sabihin, may karunungan na hindi nagmamataas. May karunungan na nagpakumbaba. Para po malaman natin ang tama o mali habang tayo na may sanlibutan bilang pastor, kaysa manampalataya, pari man tagapagturo. May mga pari naman nagturong katotohanan, may mga tagapagturo talaga nagturong katotohanan, may pastor nagturong katotohanan, at saka may mga nampalataya talaga na gumagawa ng kanilang napakinggan. So, hindi po lahat, mga kapatid. Lahat lang po ng gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So, mga kapatid, maraming salamat pang dito lang po ako. Sa lahat mga viewers natin, listeners, ito po sa channel sa Facebook, huwag kalimutan mag-like and share. Subscribe, don't forget to post notification bell for update every day, new videos or live streaming, for sharing the word of God about the salvation in the day of judgment. Na ito po yung lingkod, Pastor Maka, Apostolic Believers of Christ International, and send to us grace, mercy, and peace. Be with you, Jesus Christ. Amen.